Magandang araw sa inyong lahat. Inihahandog po mula sa San Isidro Labrador Prayer Community ang isang pagbabalik tanaw sa aparisyon ng ating mahal na Birhen Lazarus. Ating pong balikan ang isang mahalagang pangyayari sa ating pananampalataya. Ito ay ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa Lazarus na matatagpuan sa bansang France. Noong September 19, 1846, nagpakita ang mahal na Birhen kina Maximin Jerome, 11 taong gulang, at Melanie Calva, 14 na taong gulang. Habang binabantayan ang mga baka ng kanilang amo sa isang bundok na di kalayuan sa Lazarus. At sa araw na iyon, katatapos lamang kumain ng tanghalian, ay parehong nakaramdam ng antok sina Melanie at Maximin. At makaraan ng ilang sandali ay nagising si Melanie at siya'y nagulat nang makita wala ang mga alagang baka. Kaya agad niya itong hinanap. Tinawag niya si Maximin upang tulungan siya sa paghahanap sa mga alagang baka. Sila'y nagmamadaling umakyat sa burol at doon kanilang nakita ang mga baka. Nang sila'y pababa na ng burol, nakakita sila ng nakasisilaw ngunit napakagandang liwanag na sawari na pa sa sikat ng araw. Maximin, nakikita mo ba kung ano yun? Tanong ni Melanie kay Maximin. Saan? Ang alin? Ang sabi naman ni Maximin. At sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, isang napakagandang babae ang nakaupo at ang mga kamay ay nasa kanyang mukha at sa wari nila ay umiiyak. At sa pagkabiglangan ni Melanie, nabitiwan niya ang kanyang tungkol. At si Maximin naman, pagamat nagulat at takot, ay pilit niyang ipinakita kay Melanie na siya'y hindi natatakot at handang ipagtanggol kung sakali mang saktan sila ng babae. At sa puntong iyon, tumayo ang magandang babae at sinabi, "Halik kayo mga anak, magsilakap kayo, huwag kayong matakot. Narito ako upang ihayag sa inyo ang mahalagang balita." At nang makalapit na sina Melanie at Maximin, silang tatlo ay binalot ng ng liwanag. Nakita nila na ang liwanag ay nagmumula sa malaking krusitibo na suot ng magandang Birhen sa kanyang dibdib. Ang krusitibo ay may maliit na martilyo sa bandang kaliwa at pangsipit naman sa bandang kanan. At sa kanyang balikat ay suot niya isang kadena at sa gilid ay mga rosas. Sa kanyang ulo, baywang at mga paa ay napapalibutan din ng mga rosas. Ang kanyang suot ay puting damit na may malaban at gintong tapis. Nagsimulang magsalita ang mahal na Birhen habang bumabagtas ang luha mula sa kanyang mga mata. Kung ang aking mga tao ay ayaw magpasailalim, ako ay matipilitang hayaan ang mga kamay ng aking anak. Ito ay napakabigat na, hindi ko na kaya pagsigilan pa. Gaano na katagal ang paghihirap ko para sa inyo. Kung nais ko ang aking anak ay hindi kayo talikulan, magdarasal ako sa kanya
hindi ninyo ako mababayaran sa mga paghihirap na dinaranas ko para sa inyo. Binigyan ko kayo ng 6 na araw para magtrabaho. Inilaan ko ang pang-7 para sa aking sarili, ngunit hindi ninyo ito ibinigay sa akin. At ang mga tao ay nagsasalita at nagmumura gamit ang ngalan ng aking anak. Ito ang 2 bagay na nagpapahirap at nagpapabigat sa mga kamay ng aking anak. Kapag nawala ang ani, ito ay kasalanan ninyo. Ipinakita ko na iyon sa inyo noong nakaraang taon sa mga patatas at hindi ninyo ito pinansin. Sa halip ng matagpuan ninyo ang mga iyon na nanapupulog, kayo ay nagmura at ginamit pa ang ngalan ng aking anak. Ang mga iyon ay patuloy na mapupulog at sa Pasko ay wala nang matitira pa. Sa puntong iyon, hindi maunawaan ni Melanie at Maxine ang binigay ng mahal na Birhen. Kung kaya, muling nagsalita ang mahal na Birhen. Mga anak, hindi ba ninyo nauunawaan ang aking mga sinabi? Muling nagsalita ang mahal na Birhen kina Melanie at Maxine gamit ang kanilang trigo. Kung kayo ay may trigo, huwag ninyong itanim. Ang lahat ng inyong itatanim ay kakainin ng mga hayop. Kung ano man ang tumubo ay magiging alabok sa pagkistay. Isang malaking tagutong ang darating. Bago dumating ang tagutong, ang mga bata na wala pang 7 taon ay manginginig at mamamatay sa bisig ng mga mamahawak sa kanila. Ang karamihan ay magsasagawa ng penitensya sa gitna ng tagutong. Ang mga ani ay magsira at ang mga ubas ay mga huhulog. Ang mahal na Birhen ay nagbahagi ng mga sikreto sa mga bata. Una ay kay Maxine. Pagkatapos ay kay Melanie. Ni isa man sa kanila, ibinarinig ang mga sinabi ng mahal na Birhen sa bawat isa. Kung ang mga tao ay nagbabago, kahit ang mga bato ay magiging trigo, at ang mga patatas ay kusang bububog sa lupa, kahit walang magtanay ito. Patuloy na nagsalita ang mahal na Birhen. Mga anak, kayo ba ay maintin na nagdarasal? Parehong sumagot sina Melanie at Maxine. Hindi po. Sinabi ng Birhen, mga anak, kailangan ninyong manalangin ng kaintin. Kahit magdasal kayo ng isang Ama Namin o Aba Ginoong Maria, ay hindi pa sapat. Kung kaya, dagdagan pa ninyo ang inyong pagdarasal. Sapagkat, sa panahon ng tag-araw, tanging ang ilang mga matatandang babae lamang ang nagsisimba at ang iba naman ay walang humpay sa pagtatrabaho kahit sa araw ng linggo. At sa taglamig naman, kapag sila'y walang magawa, sila ay pupunta sa simbahan upang pagtawanan ang relihiyon. At sa panahon ng Kwaresma, pumupunta sila sa lakayan na parang mga aso. Ipinaliwanag ng mahal na Birhen kina Melanie at Maxine na siya ay umiiyak kahit sa walang kapanalang na mangyayari sa lipunan at hinimok silang itakwil dalawang napakalaking kasalanan na nagiging pangkaraniwan sa panahon iyon. Ito ay ang kalapastanganan sa Diyos at ang hindi pagtupad sa araw ng linggo bilang araw ng pagpapahinga at para lumayo sa misa. Nagpabala din siya ng mga nakakatakot na mga kausap darating kung ang mga tao ay hindi nagbabago. Sa huli,
Noong September 19, 1851, makaraan ng 5 taon, matapos ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa Lazaret, matapos ang mabuting pag-iimbestiga sa mga testigo at nilalaman ng mensahe ng aparisyon, ang obispo ng Grenoble na si Philibert de Bouillard ay kinilala ang katunayan ng mga aparisyon at inaprubahan naman ni Pope Pius IX ang debosyon sa mahal na Birhen ng Lazaret. At noong August 21, 1879, ipinagkaloob ni Pope Leo XIII ang isang canonical coronation sa imahe na matatagpuan ngayon sa Basilica ng Our Lady of Lazaret. Isang Russian-style na corona ang ipinagay sa imahe sa halip na solar white tiara na ginamit sa mga tradisyonal na paglalarawan ng mahal na Birhen sa kanyang aparisyon sa Lazaret. Ang mensahe ng aparisyon ng mahal na Birhen ng Lazaret ay nakatuon sa pangangailangan para sa pagpupusisi at pagbabalik loob. Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan sa mga kasalanan ng sangkatauhan at hinihikayan ng mga taong magdasal, igalang ang araw ng Linggo at magsagawa ng penitensya. Ang kanyang mensahe ay